Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Taong 1992. Nakatira ako sa isa sa mga isla ng lalawigan ng Negros. Ang pinakapamumuhay ng mga tao ron ay pangingisda at pagbibilad ng isda para gawing tuyo. Tahimik at matiwasay sa loob ng isla. Halos magkakakilala lang din ang lahat ng tao na kung hindi naman malalapit na magkakamag-anak, magkakaibigan at magkasundong naninirahan sa nasabing lugar. Napunta ako sa lugar na yun dahil sa aking lola, si Lola Flor. Sa islang yun nakatira ang aking tatay at ganun din ang aking lola. Sanggol pa lamang ako nang magkahiwalay na sila nanay at tatay. Na ayon sa aking mga nabalitaan, nasa Maynila na raw si nanay. Wala naman akong problema kung mag-asawa silang muli dahil hindi naman ako lumaki sa piling nila. Tanging si Lola lang ang aking naging katuwang sa lungkot at saya. At sa kanyang munting negosyo, ang pananahi, ay nagawa niya akong pag-aralin hanggang high school. Nang magkukulehiyo na ako, ako na mismo ang nagsabi kay Lola na ayaw ko nang mag-aral. Sa totoo lang, malaki yung kasinungalingan. Gusto ko pa talagang mag-aral. Kaso nga lang, ayoko nang magtiis pa si Lola. Masyado ko siyang mahal para hayaang maghirap. Nagpaalam ako kay Lola para makapagtrabaho. Ngunit hindi siya pumayag. Bagkus itinuro niya sa akin kung saan nakatira ang aking ama. Sabi ni Lola, baka raw makatulong ito sa pagnanais niya na makapagtapos ako. Kaya naman matapos niya akong bigyan ng sapat na halaga para makapagbiyahe, sumakay ako ng barko papunta sa kabisera ng Cebu. Doon ay may mga paupahang bangka papunta sa mga islang magkakahiwalay. Kaya may naging pambayad pa ako para makarating sa aking paroroonan. Buo ang loob kong makilala si tatay. Dahil ni minsan, hindi ko pa siya nakikita. Naisip ko na, baka naman matanggap ako ni tatay at hayaang makasama ko siya. Nabanggit kasi ni Lola dati na mahal daw ni tatay si nanay. Sadyang mataas lang ang pangarap ng aking ina kung kaya't hindi na sila nagkatuluyan. Naging maayos naman ang aking biyahe papunta ron. Mababait ng mga tao. Inuusisa nila ako kung sino raw ba ang hinahanap ko. Kapag binabanggit ko ng pangalan ng aking ama, kaagad nila akong binibigyan ng instruksyon kung saan nga ba banda dadaan. Napag-alaman kong sa medyo itaas na bahagi ng bundok nakatira ang aking ama. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, hindi na raw ito nag-asawa at mag-isang nakatira sa kanyang tahanan. Nalungkot ako sa nalaman dahil mukhang mahal na mahal talaga ni tatay ang aking nanay. Para huwag na tong maghanap ng iba pa. Matyaga akong naglakad papunta sa kanyang tahanan. Matandain naman ako, kaya siguradong hindi ako maliligaw. Sa tansya ko, nasa 3 oras na ang aking paglalakad. Hanggang sa makarating ako sa isang malawak na bakuran. Maaliwalas at malinis. May naggagandahang tanim na bulaklak at mga punong kahoy na namumunga.
Kung bibigyan ako ng pagkakataon ng aking ama para tumira dun, siguradong magiging maganda ang aking magiging pananatili. Kahit lalaki ko, mahilig ako sa mga halaman. Mahilig ako sa gulay at mga bulaklak. At nasa bakuran ni tatay ang lahat ng yun, na labis nagpamangha sa akin. Nagdesisyon akong lumapit sa kanyang pintuan para magtanong kung may tao bang nakatira sa bahay na yun. Nakakatatlong katok na ako bago bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakakatuwang tingnan. Dahil pagkatingin ko, para akong nananalamin. Ang balat ko lang naman ang naiba dahil hindi ako kagaya ni tatay na kayumanggi. Kahit magbilad ako sa araw, ay hindi ako umiitim. Salip ay namumula lang ang balat ko na nagmana naman kay nanay. Nag-alangan akong ngumiti pagkakita sa taong lumabas. Maya-maya pa ay napatitig ito sa akin habang napapakunot ang noo. Nagtataka yata siya kung sino ako. Nagpakilala ako sa kanya. Pagkatapos nun, biglang nagliwanag ang kanyang muka at walang sabi-sabing mahigpit niya akong niyakap at saka humagulgol ng iyak. Ayon sa kanya, kay tagal niya raw na inaasam na magkita kami. Nakakahiya lang daw sa parte niya na siya ang ama, pero ako pa ang naghanap ng paraan para magkita kami. Pinapasok niya ako sa kanyang mumunting tahanan at pinaupo sa upuan. Kagaya sa labas, maaliwalas din sa loob ng kanyang tahanan. Malinis at maluwang. Para bang pwede kang makipaghabulan sa loob. Nagkumahog pa siya sa paghahanda ng aking makakain. Ang sabi niya pa, may mga manok sa likuran na pwedeng katayin. At ayaw niya akong tumulong dahil kararating ko lang. Magpahinga lang daw muna ako o di kaya ay panuorin siya sa kanyang ginagawa. Ang nangyari, pinanood ko na lang siya habang nagtatawag ng manok sa likuran ng kanyang bahay habang nagsasaboy ng mais. Kay daming tanim ng gulay sa likuran. Kumpleto na yata at hindi na kailangang bumili pa sa palengke dahil nasa kanyang tahanan na ang lahat. Masaya kaming pinagsaluhan ang niluto niyang manok at nag-usap sa harapan ng mesa. Bukod sa tinola, napakasarap din ng bagong aning palay at latik na nasa mesa. May sabaw din ng buko at pritong isda na ni minsan hindi ko natikman sa aming tahanan. Salat kami sa buhay at nagkasya lamang kami sa paulit-ulit na tuyo, malunggay at kung minsan asin. Tila ang sarap tumira sa tahanan ng aking ama. Subalit halos hindi siya makapagsalita nang sabihin ko sa kanyang kung maaari ay dumito muna ako. Batid kong nabigla siya sa aking sinabi. Pero tingin ko naman ay maaari akong manatili rito. Wala siyang asawa at anak at malaki ang kanyang bahay at maraming pagkain. Pwede akong tumulong sa kanyang mga gawain at kung mabibigyan ng pagkakataon, makakahanap pa ako ng trabaho sa bayan para makapagbigay din ako sa kanya ng pera. Tumango siya at sinabing wala namang problema kung sa bahay niya ako manatili. Iyon nga lamang, hindi na raw ako maaaring lumabas kapag sapit ng gabi at manatili na lamang sa aking silid. Gusto kong magtanong kung bakit, pero wala akong nagawa kung hindi sumang-ayon na lang. Gusto ko lang rin makasama ang aking ama at makilala pa siya ng husto. Ayokong maniwala sa sinasabi ni nanay
na irresponsable ang aking ama at hindi kayang bumuhay ng pamilya. Kinagabihan, maaga kaming naghapunan. Nagulat ako dahil may kuryente na pala sa bahay niya. Maliwanag sa loob at labas ng bahay. Ngayon ko lang din napansin na may telebisyon pala si tatay. Ang sabi niya pwede ko raw dalhin ang telebisyon sa loob ng ibinigay niyang kwarto sa akin kung gugustuhin ko. Hindi naman daw siya nanonood nun. Hindi ko alam kung paano ang aking iisipin ng buhati nga niya ang telebisyon sa loob. At sinabi po niyang mas maganda raw manood ng telebisyon kung malakas ang volume na ito. Nagpabalik-balik si tatay at hinatdan pa ako ng isang pitsil ng tubig, isang pakete ng biskwit, baonan na may lamang kanin at ulam. Itinuro niya din ang maliit na pinto sa gilid ng lalagayan ng telebisyon at sabi pa niya na banyo raw yun. Namangha ako dahil may sariling banyo pa pala ang aking kwarto. At kumpleto rin ito sa sabon, shampoo at iba pang kagamitan. Wala na talaga akong rason para lumabas pa ng aking kwarto kapag 10 oras ng gabi. Wala akong tinanong kay tatay nang sabihin niyang huwag akong lalabas ng silid kapag hating gabi na. Naisip ko na simpleng paalala lamang yun ng isang ama sa kanyang anak, sapagkat hindi nga naman talaga magandang lumabas pag 10 oras na ng gabi. Kinaumagahan, maaga pa lang may naririnig akong nagtatrabaho sa kusina. Bumangon ako at nakita ko si tatay kung kaya't binati ko ito. Abala siya sa pagluluto ng sinangag habang may kape ng umuusok sa tasang nasa mesa. Tinanong niya ako kung nakatulog daw ba ako ng maayos, na ikinangiti ko naman. Simulat sa pool, ngayon lang ako naging komportable sa pagtulog. Nagpasalamat naman siya at hindi nagambala ng anuman ang aking pagtulog. Napakunot-noo ako kasi tingin ko ay nanlalalim ang kanyang mga mata. Mukhang hindi siya maayos na nakatulog kagabi. Bago pa man ako nakapagtanong, sinabi na niya na kakain na kami. Kung kaya't kumuha na ako ng mga plato at kubyertos para pagsaluhan ang kanyang niluto. Simula ng araw niyon, naging mabilis ang paglipas ng mga araw. Sa umaga nagsasalo kami ng pagkain hanggang hapunan. Kapag araw naman, nagiging abala na siya sa pagtatrabaho sa bukid at sa kanyang mga pananim. Ako naman ay namasyal sa bayan para maghanap ng trabaho. Ngayon ko ba? Tila may nais sabihin sa akin ang mga taong nakakasalubong ko. Ngunit hindi ko na lamang ito pinagtuunan ng pansin. Nalaman ko, uso din pala sa lugar na to ang mga aswang. Lalo na yung mga bangkilan na nagpapanggap na tao sa umaga at nagiging aswang naman sa gabi. Wala naman akong napapansin na ganun sa aming tirahan. Lalo na't sarap ng aking tulog sa gabi. Bandang 7:00 na ng gabi nang makarating ako sa bahay. Noong mga sandaling yun, pansin kong balisa si tatay. Inaapuran niya ako sa pagdadala ng hapunan sa loob ng aking silid at dun na raw ako kumain. Nagtaka ako. Matagal ko nang napapansin to pero hindi lang ako magkaroon ng pagkakataong tanungin siya kung bakit. Tinitigan ko ang aking ama. At napansin ko ang butil-butil na pawis nasa kanyang noo. Tila ba nagpipigil sa pagsambulat ng kung anong sakit na nararamdaman niya sa katawan. Tinanong ko si tatay kung ayos lang ba siya. Umiling siya
Ngunit may pagkamarahas ang pagkailing ng yun. Matapos yun ay hinila na niya ako sa aking silid at dinala ang lahat ng pagkaing mahahakot niya sa loob. Nalabis kong ikinabahala. May problema ba si tatay? Pero tingin ko sa kanya ay masama talaga ang kanyang pakiramdam. Hindi na ako nakapagsalita nang i-on niya ang telebisyon at lakasan ulit ang volume nito. Nagduda na ako. Bagamat hindi ako nagpakita ng pag-angal sa kanyang ginawa, nang isarado niya ang pintuan, kaagad kong hininaan ang volume ng telebisyon. At pagkatapos nun ay napakinggan ko ang isang paimpit na ungol. Nanggaling ito sa labas ng kwarto. At pakiwari ko, kay tatay ito galing. Doon kumabog ng malakas ang aking dibdib. Tumayo ako habang walang ingay na nililikha. Ingat na ingat ako sa paglalakad na halos nakatingkayad na. Sa kabila ng pagbilin sa akin ni tatay, tinangka kong lumabas ng silid. Sa likuran ng aking isipan, naroon ang agam-agam dahil sa bilin ni tatay. Ngunit mas nanaig ang aking pagiging mausisa. Tuluyan na akong lumabas ng kwarto at pinakinggan saan nanggagaling ang impit na ungol na yun. Matapos yun ay lumapit ako sa pintuan ng kwarto ni tatay. Bahagyang nakaawang yun, kung kaya't napasilip ako. Maligalig ang taong nasa loob. Nang mapaawang na lamang ang aking bibig, nang makita ang ginagawa ni tatay sa loob, iginagkapos niya ang kanyang sarili. Nagtaka ako kung bakit niya ginagawa yun. Ngunit bago ko pa man siya makumpronta, nakita ko na ang biglaan niyang pagbabago ng anyo. Umangil si tatay at lumitaw ang mahahaba niyang pangil at mga kuko. Tila naglalagablab ang kanyang mapulang mga mata, habang kay tikas ng kanyang katawang may kulay itim na balat. Tila ba kaya niyang pumatay ng tao sa isang pitik lang. Sindak akong napatras at naisip ang makailang beses niyang paalala sa akin na huwag akong lalabas ng aking silid kahit na anong mangyari. Kaya naman kahit napuno ng takot ang buong sistema, umatras ako at walang ingay na nagtungo sa aking silid at ikinandado ko pa yan. Sanlaks ang kilabot ang aking nadarama habang inaalala na simula pa lang sa unang pagdating ko dito, ganun na ang kanyang ginagawa para lamang maproteksyonan ako. Kaya pala hindi siya nakasagot nang sabihin kong nais kong tumira sa bahay niya. Kaya pala halos sakutin na niya ang lahat ng bagay at pagkain sa loob ng aking silid upang maiwasan ang paglabas ko. Kailangan naming mag-usap ni tatay. Hindi na ako nakatulog pa ng gabing yun. Simula nang dumating ako sa bahay niya, ngayon lang naging mailap sa akin ang antok. Pagsapit ng umaga, nasa kusina na si tatay at abala na sa pagluluto, na parang wala lang nangyaring paghihirap sa kanya nung nagdaang gabi. Samantalang mangyak-ngyak na ako sa pagpipigil ng emosyon dahil sa akin natuklasan tungkol sa kanya. Tay, bungad ko at nagulat siya nang makitang medyo pumiyok ang aking tinig. Nag-aalalang tinanong niya ako kung ano ang nangyari, kung bakit ako naluluha. Kung kaya't sinagot ko siya ng aking totoong dahilan. Hindi siya nakapagsalita. At bigla ang pagsambulat ng kanyang kinikimkim na damdamin.
Inamin ni tatay na siya ay isang aswang. Naghahanap ng mabibiktima sa gabi at pumapatay ng tao. Nagbago lamang ang lahat ng yun nang dumating ako sa kanyang pamamahay. Ginawa niya ang lahat ng pagpipigil upang huwag akong maisama sa mga taong kiniklan niya ng buhay. Ayaw niya akong saktan dahil ako ay kanyang anak. Umiyak ako at sinabing baka may gamot pa para mawala ang pag-aswang niya. Umiling si tatay at sinabing wala nang pag-asa para sa kanya maliban sa mamatay. Umiling ako at pinangakuan siyang maghahanap ng paraan. Ito pala ang dahilan kung bakit lumayo siya sa amin. Dahil siya ay hindi tao. At nais kayumusin ng sakit ang aking dibdib sa tuwing nagpipigil si tatay na baka masaktan niya ako. Umalis ako ng araw niyan para maghanap ng albularyo. Inabot na lang ako ng hapon ngunit walang naging magandang resulta ang pag-alis ko. Umuwi ako sa bahay at umaasang sa pag-alis ko bukas, baka may makita na akong solusyon. Tahimik ang bahay nang dumating ako. Kakaiba sa mga nagdaang hapon na palaging nakaabang si tatay sa may pinto habang inaanunsyo na sabay kami maghapunan. Pagpasok ko, may nakita akong papel at may nakapaloob dito na parang liham. Hindi ko mapigilang mapagulgol nang makitang ang sulat ay may lamang mensahe para sa akin. Umalis si tatay at hindi sinabi kung saan ito nagtungo. Ipinamamana niya ang lahat ng kanyang naiwan sa akin. Humingi rin siya ng pasensya na hindi na siya makapaghintay sa akin dahil natatakot siya na kapag sapit ng dilim, tuluyan na siyang malamon ng pagkatao niyang aswang at masaktan na ako ng tuluyan. Masakit man sa kalooban, tinanggap ko ang lahat ng nais na mangyari ni tatay. Pero hindi ako kailanman umalis sa bahay na ipinamana niya sa akin. Hanggang ngayon, narito pa rin ako nakatira at tahimik na namumuhay. Kasama ang alaala ni tatay na isang aswang. At hindi lahat ng kagaya nila ay masasama.